Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Ang Lunes natin, of course, ay kantahan dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Siyempre, mga kasama ko ngayon. Ako po si Satch, ang lagi niyong kasama tuwing Monday kantahan. Ito po, nagbabalik ang inyong father na, DJ pa, Father Joel para sa Kantahang Katoliko. No? Alam mo, napakarami na palang mga nakikinig sa atin, no? Opo. Nung minsan nag-lanya ako, nag-anoint ako, yung isang pamilya, yung tatay, siya ay nagtatrabaho dito sa Rustico Cafe. So, dyan sa yung isang intersection, no? Sila ay nasa kitchen. So, kumusta po kayo dyan? No? Maraming salamat po sa pakikinig dito sa ating Kwentuhang Kantahang Katoliko. Mga suki pala natin yung mga nasa Cafe Rustico. Nag-i-enjoy daw silang nakikinig sa ating kwentuhan at lalong-lalo na sa ating kantahan. Isang beses nga tayo makikikain dyan. At among ito, yung mga nasa Capitol, hindi yung mismong provincial capital yung sa likod pa nun, yung jail? Department, iba pa yung jail. Iba Bago jail. Pa tayo umabot. Sa jail, talagang talagang suki na rin natin. Suki natin yung mga nandyan. Kumusta din po kayo dyan, no? Matagal na akong hindi rin nagmimisa. Namimiss na daw nila ako, no? Namimiss ko na rin po kayo, no? Oo nga. Diyan, pag talagang nagmimisa, yugyugan kami dahil may mga drums pa dyan. Buhay na buhay pag nagmimisa, no? Talaga naman. Yung isa, medyo tahimik sila dito. Kabisado ko yung area na to Yung regional office ng Department of Agriculture. Okay. Nakikinig pala sila. Akala ko hanggang dun sa Enro lang tayo. Yung Enro, yung mga dating office mates ko yan. Okay. Nakikinig din sila doon. Yun yung sa provincial government mismo. Pero yung sa regional office, nakikinig din pala sila. Kumusta po kayo? No? Sana kayo ay mag-enjoy sa ating kantahan ngayong hapon. Ngayong hapon, ano yung kakantahin natin? Mga special yung mga okasyon Ano po yung ngayon, Among? Masunod-sunod yung mga ating mga kapestahan, no? Ngayong September. Lalong-lalo na ngayong araw po, we are celebrating the Feast of the Exaltation of the Cross, sa kapestahan ng matagumpay, pananagumpay ng krus ni Jesus. Na nagumpay siya sa kasalanan at ito'y nanagumpay din sa ating kamatayan. Pinagkalooban tayo ng bagong buhay ng Diyos dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. So that is today po, September 14, the Feast of the Exaltation of the Cross. And of course, meron tayong special na kanta dyan, no? Para sa ating mga hindi pa nagsimba o magsisimba pa lang, o kaya naman sa mga nagtatanong anong magandang kantahin, meron po tayong freshly composed na kanta para po sa Exaltation of the Cross. At bukas po, very special din ang ating celebration because tomorrow is the feast of Our Lady of Sorrows, no? Yung tinatawag nating Mater Dolorosa. No? Alam ko napakarami din mga deboto ng ating mahal na ina bilang Our Lady of Sorrows, Mater Dolorosa. Yes. No? Kaya kung gusto nyo pong makisama sa ating kwentuhan, no, you could text your experiences po, no? Paano ba na nagumpay ang krus ni Jesus sa buhay mo? O kaya naman po, pwede po kayong mag-share ng inyong karanasan about Our Lady, no? Our Lady of Sorrows, no? Ano pong, meron bang milagro na nangyari? Ano pong karanasan nyo? Karanasang banal na naranasan nyo, no? Dito po sa mag-ina si Jesus at kanyang ina si Maria. Pwede po kayong mag-text dito sa mga susunod na mga numbers. Sa ating pong mga Globe subscribers, 0917-363-3738,
That's 0917-363-3738. At sa ating mga smart subscribers naman po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Share po kayo at magkwentuhan po tayo at magkantahan. Kantahan Katoliko. Yes. Aba, kayong dalawa talaga. Inaalis na namin yung trabaho mo, kami na lang dalawang susunod ang Ay, mag-host tamang-tama dito. yan. Tamang-tama yan kasi next week, baka kayong dalawa lang talaga. Talagang iiwan mo kami, no? Siyempre, alam naman ninyo may mga secret operations pa tayo na siyempre, ikukwento rin naman natin later on sa ating listeners. Anong secret operation yan? Parang Parang nagbebenta namang ka na ng drugs ngayon, ha? Magbebenta tayo ng tuwa. Tuwa. Parang Ano kaya yung tuwang yan? Ay, kayo talaga. Pinapa-curious nyo pa yung ating mga nakikinig. Bulaga ba to? Nag-plug pa. Sige na. Hindi, kaya wala daw po si Karen. Next week, manunod daw siya ng Yaya Dab. No? O nga kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ako updated kasi nandito ako. O siya. Okay. Sige. Ito po ay isang bagong kanta na kagabi lang naming ginawa. Lalong-lalo na ito po ang napakatalentadong si Satch, no? Dahil kagabi po ay nag-uusap kami, bukas ay kapestahan ng Exaltation of the Cross. Today, no? yes. Today. Yan. At nagtatanong kami, nag-uusap kami, ano ba magandang kanta? Because kailangan meron kang magandang ikakanta, no? Entrance song or pwede sa communion, no? At wala talaga kaming maisip kasi yung alam natin na mga kantang pang-krus ay lahat pang Kwaresma. Kamukha yung pusanan main krus tuki kakanaku. Hindi naman natin pwedeng ikanta yon because they have been composed and they are intended for Lent, no? Lalo na yung isa pa, yung idalit ko, ligaya na, nararara. Kanino yun? Greg Canlas naman yun. Oo. Di pa parang may tonong passion yon, no? O, pang-Kwaresma na naman yon. Pagkatapos nabanggit ko po kay Brother Satch yung Kristo, no? Paano ba yung Kristo, Brother Satch? Kristo, Oo. bakit minsan ka lang nakikilala? Oo, yung kay ano pala yon, no? Basil Valdez. Basil Valdez. Pero paboritong kinakanta ng mga charismatic. Kasi nakakaantig nga naman ng damdamin pag naririnig mo yung Kristo, no? Napakaganda ng pero hindi po siya liturgical. Yung no? Jesus. Paano ba yung Ano Jesus? Siya ang iyong kailangan. Ayun, kinakanta sa sa simbahan, no? Pero ito pong kinompose ay really for the exaltation of the cross. Dahil magkaiba yung Santo Cristo doon sa Santa Cruz, no? Yung Santo Cristo ay yung krus kasama si Kristo. But ngayon po, it is only the cross. We are only focusing the cross, no? Binibigyan natin ng diin, ng pansin ang krus, no? Dahil naging isang mahalagang kasangkapan ng ating kaligtasan ang krus, no? Kahit na yung krus nung unang panahon ay isang instrumento ng kamatayan, ng pagpaparusa sa mga kriminal, ito'y ginamit ng Diyos para tayo ay maligtas sa ating kasalanan, no? Kaya nga po, dahil sa aming pagnanasang magkaroon ng isang liturgical, no, angkop na kanta, nakagawa po itong si Brother Satch ng kantang pang-exaltation of the cross, no? Tingnan mo nga naman yan. Oo. Kahit Ilang minuto lang yan, 10 minutes. pag dinapuan ka talaga ng Holy Spirit, no? Hindi. Ano Ay, lang hindi yan ba? gutom lang kasi hindi pa kami kumakain Hinihintay nyo si Among Jean siguro, no? Kaya maganda pag nagko-compose kami, gutom, no? Huwag niyo kaming papakainin Seryoso. dahil pag nakakain na, no, aantok na, Wala matutulog na. Mamaya hindi tayo manananghalian. Oo. Magko-compose ka. Diretso na matutulog nun dahil gutom sabi naman nila, 'di ba, necessity is the mother of all invention. Pag kailangan, no? Kailangan meron kang gawin para mapunuan yung pangangailangan. So, ito po, ini-introduce po namin ang song, no, para po sa Exaltation of the Cross. This is done in Kapampangan. Pwede po nating kantahin sa ating misa
Kung gusto nyo pong magkaroon ng kopya, we would gladly give you po para next year pwede nyo makanta sa inyong mga parokya. Ito po yung aming awsan tamong antifona King Santa Cruz. Parangalan tayo ing Santa Cruz, aming abus ke katamu at bukod pag-asa tamu. Purian ya i Kristo, purian ya ing Diyos, kingkim tanang tagumpe, Hallelujah. Parangalan tayo ing Santa Cruz, aming abus ke katamu at bukod pag-asa tamu. Purian ya i Kristo, purian ya ing Diyos, kingkim tanang tagumpe, Hallelujah. Okay. Sabi po ni Brother Satch kanina, antipona, no? Ito po ay entrance antiphon, no? Okay. These are short verses from the Bible or from minsan galing dun sa mga sulat ng mga santo about a certain topic na binabasa po ng pare at the beginning of the Mass in place of an entrance song. So, pwede pong lagyan ng tono, no? At ito ay gawin din bilang pag-umpisang kanta pa bago ang misa, no? Alam niyo po, napakaganda din ng ating tradisyon. May mga kwento at alamat tungkol din po sa Santa Cruz, ang krus ni Cristo. Noon daw pong mga 4th century, itong nanay ni Emperor Constantine, no? Haring Constantino, Santa Helena. Santa Helena. Santo ko yan. Santa Talaga? Sa August 18 sa Roman calendar. Patron saint mo pala. Okay. Santa Helena, no? Kaya pala kung minsan nagbubuhat ka ng krus, no? Pwede rin. Yes, pa si Santa Helena ay gusto pong gumawa ng isang simbahan daw, no? Pumunta siya sa Jerusalem, doon po sa site ng Holy Sepulchre, yung kung saan daw nilibing si Jesus. But ito po ay nung pagkadating nila, it was turned into a temple of Aphrodite, mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Naging pagano. No, naging pagano. So, gusto nilang i-convert, no? Gusto nilang i-reconstruct, no, to rededicate it to the Lord as a site of the Holy Sepulchre, kung saan nilibing ang ating Panginoon. Habang daw ginagawa yung construction, no, nakakita daw sila doon sa excavation, sa paghukay nila ng 3 krus, no? Ito ay mula sa kwento at alamat, no? At siyempre, pinagtataka nila, kanino ba krus ito, no? Oo, kasi alam natin, Among, 3 yung magkakatabing nakapako. Yes, no? Kaya nga sabi nila, maybe one of these 3 crosses ay kay Jesus. Pero how can they know na kanino yung krus na nandoon? Kasi pinaggalaw-galaw na siguro. Oo, walang siguro nagkapalit-palit na, hindi mo naman alam kung ano doon, no? Well, maybe si Saint Helen was asking the Lord for a sign, no? At parang naging ganito po ang tanda, ang sign, no? Na kung saan daw itatapat yung isang taong may sakit, isang babae na may sakit, na malapit na mamatay, itatapat daw dun sa mga krus. Kung kaninong krus siya natapat na gagaling, no? Yun yung krus ni Jesus, because only the true cross can save, no? Can restore us back to life, no? Tinapat daw yung matanda, yung babae na namamatay doon sa unang krus, walang nangyari, no? Ito naman ay dinala doon sa pangalawang krus, no?
At like a miracle, the woman was healed, totally healed, at nagkaroon ulit ng buhay, no? Siya ay lumakas, no? Well, of course, hindi na po nila susubukan doon sa pangatlong krus dahil magaling na, no? Baka magkasakit pa ulit yung matanda kung itatapat nila doon sa pangatlong krus. Yes. Kaya naging conclusion nila ay itong pangalawang krus ay yung tunay na krus ni Jesus. So, yan po yung tinatawag na true cross. Yes, Okay. no? Kaya nga napakarami daw ngayon ng mga relic of the true cross, no? Naku, pinagsisliver na. Oo. I mean, pinagpipiraso. Pinagpipiraso na nga eh. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, Among, siguro, hindi chunks, no? Yung parang, Mga splinters oo, lang. ibig Mga- sabihin, in Kapampangan, sa lubsob. sa lubsob lang, no? Ang kanyang lamo kalati. Yun pong siguro some of us are very familiar yung binibisita nila ngayon sa Tarlac, no, yung monasterio de Tarlac, dahil they are claiming na they have the true cross there, no. Kahit nga yata si Among Jin meron siyang tinatago na true cross, no. Hindi naman po tinatago, no. Meron po siya, no. At dito po kasi sa katedral gumawa kami ng malaking krus at balak po namin na ikabit yung reliquary nung true cross doon sa gitna ng malaking krus na yon. At nilalabas po kasi yung malaking krus na yon tuwing Biyernes Santo, pag Good Friday. Yun yung ginagamit naming pag Station of the Cross, no? So to make it more meaningful, ang ganda, 'di ba? Yung binubuhat mong cross has the relic of the true cross sa gitna, no? Teka nga, makikibahagi ako dyan sa kapirasong relic na yan. Ilalagay din namin sa amin. Pwede rin, pwede, no? At nung daw 6th century, ang kwento naman ay lumusob daw yung mga Muslim, no? Dito sa Jerusalem at nakuha daw nila yung krus ni Jesus, yung the true malaki. cross, yung malaki. Oh no. But because of the effort of a king, no, ang pangalan daw ay si King Heraclius, no? Siya ay lumusob, no? Napakatapang niya. Lumusob siya dito sa mga Muslim at na-recover nila yung krus, no? The true cross. At gusto ni King Heraclius na siyang mamusan din nung krus ni Jesus pabalik sa Jerusalem. But as King Heraclius tried to lift the cross up, hindi daw niya mabuhat. Ang bigat-bigat daw. But it is only after, sabi nung kwento, removing all of his garments, no, kingly garments, yung daw mga alahas niya, singsing niya, yung kanyang corona, no, pati sandals niya, talagang ang natira lang sa kanya yung babat, yung parang underwear na lang siya, no? Nung panahon yun, parang loincloth. Parang loincloth, no? Para siyang slave. There's only there na naging napakagaan daw nung krus, and he picked it up and he became a barefoot pilgrim kung saan nila nakuha yung krus, and he brought it back to Jerusalem. Wow, ganda naman ng kwentong yan. At napakaganda rin nung lesson niya, di ba? Opo. No? Na we really need to humble ourselves before the Lord if we want to carry our crosses. No? Hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon. Ay, syempre. Ang sagot para mabitbit natin, mampusan ng ating mga krus ay pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, no? Yung kanyang mga kingly garments, no? Lahat ng 'yon could symbolize no wealth, power, fame, no? And they are not the answer to lift the crosses, your sufferings or your problem, no? Oo, kasi yun yung simbolo nga ng kamunduhan. Na dito sa lupa, iba yung sa lupa at iba yung pinahahalagahan ng ating Panginoon. Oo, kaya nga totoo yung gospel reading kahapon, 'di ba? Whoever wants to save his life will lose it, but whoever tries to lose his life for the gospel and for my sake will gain it, no? Tama. Okay, yun, si King Heraclius, he denied himself. Inalis niya lahat ng kanyang mga saplot. And it is only there that naging magaan ang krus. So, magiging magaan din po ang ating mga problema. Wag lang tayong magtiwala puro sa ating pera, sa ating
kakayahan bilang tao, sa ating mga kayamanan o ating kasikatan. Pero mas importante tayo ay magtiwala sa grasya ng Diyos. Oh, yes. And of course, ito pong ating kapistahan ng Exaltation of the Cross ay malapit na malapit sa kapistahan po bukas, no? At ang ating kapistahan bukas ay Our Lady of Sorrows. talagang partner na partner dahil at the foot of the cross is the sorrowful mother, no? Ang sorrowful mother, yung tinatawag nating Mater Dolorosa. Oo. Kaya nga ito naman, sobrang dami naman ng ating mga pwedeng kantahin. Oo nga. No? Kaya nga, sa ating pong mga nag-prepare para sa kapiyastahan bukas, we have also prepared some songs for you na pwede nyo pong kantahin bukas in honor of our Blessed Mother as Our Lady of Sorrows. So, ano ba yung una nating kakantahin, Brother Satch? Ito po naman ay ang sekwensya para bukas sa kapistahan, ang sekwensyang pinamagatang Stabat Mater Dolorosa. Naalala ko sa Santa Rita, meron tayong inaawit na mga stabat doon. Ilang section? 3 po ata. 3. Tuwing ano po yan, Among Joel. Yes. Sa mga lumang parokya, hindi lang sa atin, Satch, di ba? Pati yung Mabalacat, Guagua, hindi ako sigurado. Bacolor. May kabisado yung mga tao tuwing Good Friday o Biyernes Santo. Yung inaawit nilang Stabat Mater Dolorosa. Okay. Bakit kaya hindi kabisado? Talagang pinaghahandaan yan, Satch, di ba? May mga violinists, tapos yung mga koro, dami. Sa atin, Satch, yung mga naka-assign dyan, di ba? Yung COMI, mga Children of Mary Immaculate. Pero, lahat ng koro, kailangan kabisado yan kasi kung nagpuprosesyon ka, open air. Yung pinapatugtog mo, hindi pa naman uso nung unang panahon yung mga speakers. Walang microphones na. Kahit 100 kayo, kulang. Kung yung boses ninyo in Kapampangan, undap-undap. 'Di ba? Kasi kailangan malalakas yung boses at marami kayo dahil konting hangin lang. Wala na, hindi na naririnig. Tapos ilang ilang sets, 'di ba? 3. So bigyan mo ng sample, Satch, isa. Sige, Para paano nga naman yung makarelate. Yung isang Isa lang, isang linya lang. Isang linya lang. Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa. Something like that. Tapos Ayun. yung iba pa yata yan. Pero ganun halos yung tono. Yung ginagamit natin Lagot tayo kay Maresi niyan kasi wala tayong dalang pyesa ngayon. Pero yung ginagamit natin sa Santa Rita, yung kalahora yun. Oo, kalahora yan. Dapat pala nag-invite tayo ng violinist. No? Oo, Dapat tsaka tinawag natin si Mr. Lansangan, no? baka hindi kabisado ni Mr. Lansangan yan. Iba yung... Iba yung... Oo. Pero, yun nga Pero yung Stabat Mater na yan, kasi kung minsan, nung nasa Manila ako, no, di yung mga pari doon, mag-Holy Week. Tapos sabi ko, I'm going home. Kasi nga yun, magpa-practice ng Stabat Mater. Di na-excite itong si Father Mihan. Tinanong ako, which one are you singing? Pergolesi? Di ako naman, Pergolesi. Akala ko kasi, yung Stabat Mater, isang version lang yon. Hindi pala. 500 versions or something na as of now. Okay. So, yung ginagamit natin, isang version lang yon. Pero, may mga mas luma, yung mga mas classical, yun nga Pergolesi, Vivaldi. may Vivaldi yata, Palestrina. Ano bang ibig sabihin ng Stabat Mater? Ayon. Yeah. Ano nga ba yung ibig sabihin? Stabat Mater. Yun yung first line kasi ng it's actually isang tula yung Stabat Mater. Yung linya niya, Stabat Mater Dolorosa, Iusta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. May English translation yan. Hindi nga lang line by line, ha? Pero may awit, Satch, diba? At the cross, her station keeping, stood the mournful mother weeping, close to her son, to the last. Okay.
So, ang ibig sabihin nun, ito yung isang sorrowful awit. mother. Of the, to the Mournful. sorrowful. Oh, Yes. mournful mother. Mm-mm. Ang umiiyak, ang nalulungkot, no? Nagdalamhati. Nagdadalamhating Yes. ina. Tama. No? 20 lines yan actually. Okay. So, yung sa dami ng, yung English, alam ko Sach, meron tayo complete yung 20 lines. Yes. Di ba? Meron tayo. Yung ginagamit natin dito sa Santa Rita, 6 lines lang yun eh. Mm-mm. Kaya nung dala-dala ko yung pyesa, nung pinakita ko sa mga pari sa Manila, tinanong ako, where's the rest? Sabi ko, anong rest? Yan na yun. No, this is just 6. Where are the rest? Hala, sabi ko. Ilan ba dapat talaga? 20. 20. So, 20. tama itong Mm-mm. ano natin. Yes. Okay. So, 20 lines. Yung English, tama. May English ba tayo? Meron Kakantahin ba natin yun ngayon? Mm-mm. Ang Okay. English translation, ang nag-translate ay si Edward Caswell. Yes. Ang Stabat Mater Dolorosa pala ay sinulat ni Jacopone da Todi, no? Yes. Na pinanganak noong 1230 at namatay noong year 1306. So, Tagal ganun siya. kaluma, ganun katanda yung... So, kailan siya na-compose? 13? Mga around those year, The 1200s to 1300s. Okay. Kana. 2000 na tayo ngayon, no? So, sa mga 700 years ago. Yes, ganun ka-ancient. Ibig sabihin, pag inaawit natin yan, parang sinasamahan natin yung buong Santa Iglesia mula nung unang panahon hanggang ngayon. Oh, ito yung yaman ng mga namana nating tradisyon, tama. no? Kaya nga, ako, minsan mga ibang religion, they are so quick to be so judgmental. Yung, mga tradisyon na yan, hindi na relevant yung mga ganyan, Oy, sabi hindi, nila. ha? Ibig ba sabihin, no, pag hindi mo nakasya yung singsing ng lola mo, tatapon mo na? Naku. Di ba? Hindi mo alam, ginto pala at saka silver at meron palang diamante, di ba? No? May punson pa Ganyan yun. yung ating mga tradisyon. They are gems, they are gold, they are silver, they are treasures, no? Kung talagang bibigyan natin ng panahon na matutunan at ang tamo doon to reflect on them, makikita natin yung tunay na kayamanan and we could benefit greatly from them. Kumbaga king kapampangan, meron lang maulagang pimamanan. Yes, Oo. treasure. Di ba ganun yung punto ng ating kupong singsing? Ama na kay tiking dung ibatan. No? Mm-mm. Sangkang keng sininop kimeto nga kaban, me walaya iti. Oo. Eko kamalayan. Potang may wala ni ka rin may paintunan. Oo. So, to keep the tradition alive, we have to use it. Because if you don't use it, you lose it. Tama. No? Pag hindi mo ginamit, Wala. mawawala. No? Walay. Etong translation na to, Sach, ng Stabat Mater, no? Kung babalikan natin yung kay Edward Caswell. Edward Caswell. Mm. 1849 pa pala. Mm. So, nasa Lira Katolika. Yun yung, ano yung Lira Katolika? Yun Yung yung hymnal. Hymnal. Lyrics. Catholic Okay. lyrics. Yeah. Okay. So, whether we use the Latin or the English, ganun pala katanda. Sige nga, Okay. sample. Ilang linya ang ating Tapusin natin tapusin para natin. 20? yung 20. No? Ah, Sandali sige, lang naman po yan. Sige. So, habang kinakanta, let us reflect on this very beautiful lyrics po ng song Stabat Mater. English. English. At the crosser station keeping, stood the mournful mother weeping, close to Jesus to the last. Through her heart his sorrow sharing, all his bitter anguish bearing. Now at length the sword has passed. Oh, how sad and sore distress was that mother highly blessed, of the sole begotten one. Christ above in torment hangs, she beneath beholds the pangs of her dying glorious Son.
Is there one who would not weep, whelmed in misery so deep? Christ, dear mother, to behold. Can the human heart refrain from partaking in her pain? In that mother's pain untold, bruised their eye that cursed defiled, she beheld her tender child, all with bloody scourges rent. For the sins of his own nation, saw him hang in desolation, till his spirit forth is sent. O thou mother fount of love, touch my spirit from above, make my heart with thine accord. Make me feel as thou hast felt, make my soul to glow and melt with the love of Christ my Lord. Holy Mother, pierce me through, in my heart each wound renew, of my Savior crucified. Let me share with his pain, who for all our sins was slain, who for me in torments died. Let me mingle tears with thee, mourning him who mourned for me, all the days that I may live by the cross with thee to stay, there with thee to weep and pray, all I have thee to give. Virgin of all virgins best, listen to my fond request. Let me share thy grief divine. Let me to my latest breath in my body bear the death of that dying Son of thine. Wounded with his every wound, steep my soul till it had swooned in his very blood away. Be to me, O Virgin Nile, lest in flames I burn and die in his awful judgment day. Rise when thou shalt sell me hence, be thy mother my defense, by thy cross my victory. While my body here decays, my soul thy goodness praise, safe in paradise with thee. Amen. Okay, ang ganda, no? Yung pakinggan mo, no? Pag ginagamit natin yung parang pipe organ, no? We always attribute it to the church. Yes. Alam na, pag narinig natin yon, yung feeling agad natin, we are transported na nasa loob tayo ng simbahan, we are disposed, no? To pray, no? Nandun agad yung feeling na yon. Kaya nga ang tawag nila is heavenly music. Lalo na, amang pag ganito yung mga inaawit, alam mo, yun, chant yung tono, no?
So yung dating sa atin, chant, tapos pipe organ. Oo. Talagang sa simbahan. At pag nakuha mo na yung first line niya, yung unang tono, hindi ka na mawawala. Opo. No? Hindi naman siya ganun kahirap na sundan basta't may lyrics ka lang. No? Oo nga. Ito talaga, inaawit yan sa atin sa pag Lent. Mm-mm. 'Di ba? Yung Stations of the Cross, na-imagine ko niyan, sina Mang Ising, sina Maresi, sina Ate Violi, sa koro talagang walang ano yan walang mintis. Sila yung nagli-lead. Kausap ko nga yung aking auntie, no, yung dara ko kahapon. Siya ay kasi Iglesia ni Cristo, no? Okay. Nakapag-iglesia. Pero ngayon bumalik na siya, nagkatoliko na ulit. At tapos sabi niya, namimiss ko na talaga yung pagsisimba, lalong-lalo na sa simbahan, no? Ano pong namimiss yun sa simbahan ba? Yung kanta, sabi niya, no? Miss na miss ko yung kanta, sabi niya, no? Kasi yung kanta sa simbahan, lalong-lalo na pag Katoliko ka, ay parang nasa langit ka. You feel so heavenly. Tapos tinanong ko paano po ba yung kantahan pag iglesia? Sabi kong gano'n, no? Doon iyakan lang kami. Sabi ko gano'n. No? Kasi itong, 'di ba, ang motive or the objective really of liturgical music is for the sanctification, no? Balikan na naman natin ang criteria. At pagpapalapit, no, napapalapit ka sa Panginoon. It disposes you to prayer and to have a deep relationship with God, no? Yun ang yung dalawang criteria. At ikaw ba'y napapabanal sa musikang ito? Ikaw ba ay naitutulak para magdasal at makaisa sa Panginoon, no? Pag hindi na-fulfill yung mga criteria na yon, that song is not liturgical. It is secular, no? Pwedeng ikaw ay masaya, pero not necessarily na ikaw ay malapit sa Panginoon, no? It does not follow na if you are happy, that you are close to the Lord, no? There are certain happiness that keeps us very far away from the Lord. Like for example, gambling, di ba? Masayang merong excitement pag ikaw ay may thrill, di ba? Masaya pag ikaw ay nakikipagsugal, no? Diskohan, nakikipag-disco ka, no? Nakikipagsayawan. Masaya ka, but does it sanctify you? Ikaw ba ay napapabanal pag ikaw ay sumasayaw, pag ikaw nag-headbang, di ba? Ikaw yung muyog-yog, hindi rin. May texters na tayo. From 6237, sabi niya, bravo po, ang galing nilang dalawa. Para kaming nasa heaven. Ang sarap makinig. Oo naman. Thank you po. Kaya itong dalawa, yung pag magkatandem si Among Joel at si Satch, yung Kapampangan, Dakala Apapasari. Okay. At yung pasaring maganda. Mo. Tapos, medyo na-late yung pagbasa ko. From 9586 from Ray Ningsan Matias. Si Ray. Sabi niya, good PM. Atin me ito nga kanta. Neng kasanting balume ita kong Satch. Title na iti yaing dutong. Para sa Exaltation of the Cross, no? Iti yaing dutong anong nuya mi pako ing mengabos ning yatu. Sambantayeng gino. Yung ginagamit yan din sa pag Good Friday. Good Friday. Iyang dutong ding krus. Amengabos ning yatu. For the veneration kasi yan. For the veneration siya. May English din yan. Behold, behold, the wood of the cross. So, yung pang Good Friday din yan. So, ito ay lyrics lifted from the liturgy of the veneration of the cross during Good Friday. At ito ay intended, kinompose para doon. Holy Week. For Holy Week. Yung Tagalog nun, yung itong kahoy ng krus na pinantubos ni Kristo sa sanlibutan, purihin natin pagdangal yun. Pero pa nga ang isang maganda, pinag-uusapan namin ni Brother Satch din yung We carry the saving cross through the roads of the world. Pang Good Friday din siya. Pag Stations of the Cross, yan yung 'di ba pag Stations of the Cross, dala-dala yan. I mean, paglabas yung Grand Stations, dala-dala mo yung krus. Tapos in between one station to the other, yun yung inaawit eh. Yes. Kaya nga we carry the saving cross, no. Ito ay kailangan pagpapadangal, ng pagpupuri sa krus,
no? Yun dapat yung lyrics niya, yun dapat yung message niya. Anyway, meron pa po tayong isang nakahandang song for our celebration of the Mater Dolorosa tomorrow. Ito po ay entitled na Ang title nito ay Stabat Mater din. Pero ito ay isang lyrical na awit composition ni Among Chris Kadyang noong 24th last year lang nito. So fresh din. Ito ay maaring awitin ninyo sa communion song habang mag-receive ng communion to reflect on the sorrow of our grieving mother. So, Okay. po. King pamakiramena, King kayang pamaylasa, ing mapait ng lasa, alus ena akumkum. Ang gaking ing puso na, King sundang amataram, King sundang amataram, mitaglusan yang layon. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, dum pendebat filius. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, dum pendebat filius. Makalunus tatangalan, ketanang kayang lumbe, indong mi paladili, induning anak abugtong. Kabang maging aluya, Kristo babonaning krus, tatangalaning indo, ninumoy nge matagkilo. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, dum pendebat filius. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, dum pendebat filius. Okay. No, ang ganda naman, ha? Freshly composed, mga last year lang, no? Itong ang mga nagdideboto po kay sa ating Our Lady of Sorrows ay alam nila na may 7 na pighati o kalungkutan, dalamhati ang ating mahal na ina, no? And they are lifted up or taken from the Bible, no? Lahat ng kalungkutan niya bilang isang ina, no? Nandyan na yung sila ay Flight from the Egypt. flight to Egypt, napunta sila sa Ehipto, Hula ni Simeon. Yan. sila ay naging migrants din. Kamukha po nung ngayong very hotly napakalungkot napakalungkot na na issue, balita na nangyayari po sa Europe. Diba? Isipin niyo po,
yung pamilya nyo, kailangan kayo lumikas, iwanan ang inyong bahay, lahat ng iyong pagkabuhayan, dahil nanganganib ang inyong buhay, no? Dahil sa gera sila nanganganib dahil pinapatay si Jesus ni Herod, no? There was also the sad prophecy of Simeon, no? That maraming mararanasan daw na dalamhati at bighati ang ating mahal na ina. Nandun din yung pagkawala ni Jesus sa templo. Kung alam naman po natin yung feeling na nawawalan, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay ina, nasa SM ka, biglang nawala yung SM pa talaga. SM Robinson, no? Para dumami yung ating advertiser niya. Di ba? Pag imagine mo yan, nawala yung bata pagkatapos nakita mo siya doon sa naglalaro lang pala ng computer game, tapos sasabihin niya sa'yo, hindi mo ba alam na bata ako, dapat nandito ako, sabi niya. Di ba? Buti na lang hindi pinalo ni Maria si Jesus. Oo nga. At nakakatuwa yung mga kwentong ganyan pero ramdam na ramdam. Yung mga karanasan ng ating mahal na ina, they were very human and at the same time very divine. Sa karanasan tao ay may karanasang banal, no? Kahit na ito'y puno ng kalungkutan, ito din ay naging pinagmulan ng ating kaligtasan. Punong-puno ng grasya dahil hindi siya iniwan din ng Diyos. At hindi niya iniwan ng Diyos. Yun ang totoong grasya ng ating Mater Dolorosa. Ito, may texters tayo. Galing kay Jessie sa museum. Sabi niya, ang ganda daw nung kinompose ninyo. Oo. At ang galing ninyong kumanta. Oo. Tapos, may si Maresi nag-text na rin. Ayan Sabi na. ko na mapapagalitan. Hindi naman. Sabi niya, kaninang last day ng septenaryo ng Mater Dolorosa, kinanta daw nila yung Stabat Mater by Chris Kajang at napaluha siya. Di lang sa lyrics, pati daw yung magandang pag-awit ng mga tiples. Of course! Okay. Yung mga tiples na yan, talagang classic na rin Sinaniban sila. si Ma'am Resi ng Mater Dolorosa. Siya ay napuno ng pagdadalamhati. Kayo talaga. Tears of joy. Ayan, Maresi, mamuisit no po. Tears of joy yung naramdaman ni Mang Resi. Tapos si Ate Jonel din, sabi niya, yung itiya yung dutong, kinanta daw kaninang communion. Iba yung tono ng kay Kanlas. Chris Kajang. Itiya yung dutong ang nuya mipaku ing mga busking yatos sambantaya ing gino. Naku, yan yung sinasabi natin pang Good Friday. Yung pang Good Friday. Oo. But pwedeng gamitin yung lyrics niya, no, with another tune or melody. Kasi pag kinanta mo yung iti yung dutong ding krus, aming abus kaya tamuging yato, sasagot yung mga tao na tara sambantaya ingino. No, alam nila yun dahil it is included in the liturgy of veneration of the cross during Good Friday. Ano na lang among gawin natin, sige, bago mag Good Friday, bago mag Holy Week, actually malapit na yan pagkatapos ng Pasko. Oo. Dapat siguro ginagawa natin, ina-identify kung alin yung awit, yung may differentiation. Sige, dahil medyo bago pa yung kantahang Katoliko, hindi pa natin nagagawa yan. Pero ino-note po natin yan para sa atin at para sa ating listeners. Sige, i-differentiate natin kung ano yung dapat kinakanta dito, kung ano yung dapat kinakanta doon sa isang feast na medyo magkapareho pero hindi naman pala. Yeah. No. Lalong-lalo na pagdating natin sa Lent, no, Quaresma, magiging klaro sa atin dahil nag-umpisa yata tayo sa kantahang Katoliko, medyo late na, tapos na late no? Kailan lang tayo nagsimula? Ang Quaresma. So, Opo. wag natin masyadong pangunahan ng panahon, no? Baka ang aking homily ngayon, no, hindi pa Pasko. No? Hayaan niyo pong All Souls Day pa lang. Nagsasabi-sabi na si Among Joel Satch kasi alam niya assignment niya yan. Oo. Naku, ang dami pa natin texters pero oras sige. na. Sabi niya, ano daw yung ito from 6054, pinakikinggan daw niya yung kanta kanina yung Stabat Mater. May kulang daw na sa number 7 ng stanza niya, yung All with Scourges Rent. Yung kasi nasa original
Oo. Translation ni Edward Caswell, all with bloody scourges Oo, rent. meron nga All with kulang. body, oo. Doon nga sa Yun kopya yung- may kulang. Pero yung Yung ano word naman eh, is bloody. Yun lang yung kulang. No? so medyo ano din naman yan. Depende yan sa inyong choir master kasi kung minsan may ano yun, yung alternative na lyrics. Text. So, oo. Oo. Tapos may 0540, very uplifting lapuding kantayo sa Ludo Cooking Tandem New. Sabi ko na makapasari na talaga eh. At kami po sa inyo ay baho. Bow lang po. From Thank you po. 0070, maganda po ang lyrics ng mga kinakanta. Makapagbanal po. Yes. Yun po Kasi, talaga ang opo. intent ng Yun yung liturgical intent music. ng liturgical Yes, music. to Ngayon po, uplift us. kung kami ay hindi na ganun yung epekto, medyo text na po ninyo kami in Oo. panic kasi ibig sabihin, hindi na po namin nagagawa yung aming dapat gawin. Pero salamat po. Opo. Meron pa bang mga nagte-text? Mhm. Meron Okay na. bang- Oras na rin, amo. Okay. So, Bago tayo magtapos, yung mga nagpapagreet sa atin, no? Si PJ nagpapagreet. si PJ na maganda. Oo, kasi nagagalit na sa akin, di daw natin ginigreet, no? Tapos yung ating mga masugid na tagapakinig dito sa San Matias, no? Dito sa San Matias School, no? Sa tapat ng parokya, ang mga sa barangay, no? Hanggang sa Minalin, sa Santa Rita, mga taga San Simon, no? Nakikinig din, Ayo po. no? Sa Lubao, Apalit. no? Apalit, saan pa ba? Sa Florida, no? Of Sa course, Santa Kalulot, Rita. of course. Hanggang daw sa naririnig tayo, no? Sa Magalang, Mabalacat, hanggang sa Concepcion, Tarlac. Aba. Kumusta po kayo dyan? Di May among, oras po. pwede na kayong pakinggan ng mami nyo. Hindi pa. pa. Dahil doon kami sa Tarlac City, no? Ah, Pag medyo lumakas-lakas na signal, signal natin. natin. Anyway, Sige. darating din tayo doon. Okay. Sa tamang panahon. Naku, oras na talaga. Tamang panahon. At ang panahon ngayon ay panahon ng pagpapaalam. Yan na. Panahon ng pagtatapos. Tapusin po natin ang ating episode sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pagkinig. Ako ang inyong Satch, ang kasama niyo tuwing Monday, Kantahan. Maraming salamat po din sa inyong pakikinig at pakikipagsama sa amin, nakikipagkwentuhan na nakikipagkantahan itong inyong DJ na Father Joel. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Mayo ti hayag, sa